kanya-kanya tayong style ng pag-exercise. Kanya-kanyang posisyon sa pagtulog. Pati pag-upo, may sariling style din. Lahat unique kasi iba't iba ang ating pagkatao. Pero sa iba, pagdating sa posisyon ng pakikipagtalik, may samot-saring style din dahil kaya raw nitong matukoy ang kasarian ng magiging supling. Si Mami Menchi naniniwalang ito ang dahilan kung bakit sa wakas ay nabiyayaan siya ng anak na babae. Parehas na raw kasing lalaki ang anak niya, kaya ang sumunod na anak gusto niyang maging girl naman. At ang sinasabing epektibong paraan para masiguro ang kasarian na magiging anak ang sinunod na strategy ng mag-asawa. May fear ako na hindi talaga ako magkakaanak na babae. Kasi sa side nga ng mister ko, puro boys. Tapos ganun din sa side namin, parang madamot din sa girl na anak dahil nag-iisa nga ako. Dahil sa experience namin, eventually naniniwala ako na may basis na yung position sa sex acts, may katotohanan. Personal kong inalam ang kwento ni Mami Menchi. Paunawa, censored ang topic, pero very educational ito mga kapatid. Hello, magandang umaga, Mami Menchi. Good morning po, Doc. Doc CJ po, mula sa Alagang Kapatid. Welcome po sa household. Pasok po kayo, Doc. Sige, papasok ako dito sa inyong family room. Kamusta po kayo? Okay lang po, Doc. Ilan po ang anak nila? Bali, 4. 4. Share ko po sa inyo. Oo. Ito po, Doc, pasensyahan nyo na ha, kasi Hindi, oo. alam nyo na naundoy noon. Oo. Wala na po Tama yung itong mga area iba. nito, no? Nalubog, no? Po. Bali, ito po yung aking youngest. Youngest. Sapatero pala ang pamilya nila Mami Menchi. At tulad ng paggawa nila ng sapatos, magkakaibang teknik daw ang ginagamit nila sa paggawa ng pambabae at panlalaki. Natatandaan niyo ba yung ginawa niyo ni Mr. noon? Kung anong posisyon ang ginawa niyo? Sa eldest, yung talagang purely normal position lang. Sa second naman, medyo nag-experiment na kami. Yung sinasabi nila na pagpasok na pasok daw kasi boys, tapos pag konti lang or half lang, babae naman. Kaya yun, basta tinutodo lang namin na ganun, boys talaga lumabas. Sa third, nag-isip na kami, kailangan girl na. Oo, tama. Baguhin kaya natin. Oo. Mag-iba tayo ng style para baka sakaling makababae tayo. Sabi niyo, kailangan maiba naman. Ano po yung nangyari dun sa position, dun sa pangatlo? Ako naman yung nasa ibabaw, hindi, yung husband ko nasa ilalim. Sa fourth, ginusto ko rin na babae na ang sumunod, ang maging youngest ko, kasi plan ko, tama na talaga. Yun, ginawa ulit namin yun, the same position, at yun nga ang naging kinalabasan, girl ulit. Wala talaga actually ng mga pag-aaral na makakapagsabi na totoo ba to o hindi. Kasi ang tawag nga namin doon, hindi na validate ng mga studies. Kasi mahirap naman talagang pag-aralan itong mga bagay na ito because of mga ethical reasons. Kaya ang nangyayari, puro mga obserbasyon. Mahirap sabihin, wala masyadong scientific evidence kumbaga. Ang nasa ibabaw daw kasi sa pakikipagtalik ang magsasabi ng magiging kasarian ni baby. Nabubuo ang sanggol sa sinapupunan ng babae sa oras na magsanib ang sperm ng lalaki sa egg ng babae o tinatawag nating fertilization process. Pero ang kasarian na magiging sanggol nakadepende raw sa kung anong uri ng sperm ang nakahinog sa egg ng babae. Dalawang uri kasi ang sperm. May X sperm o babaeng sperm at Y sperm o lalaking sperm. Kung anong uri ng sperm ang makahinog sa egg ang magiging kasarian ng supling. Kung X sperm yon, babae ang anak. Ang Y sperm, mas maliliksi sila. Mas mabibilis lumangoy. Pero ang X sperm naman,
mabagal nga sila, pero mas malakas, mas mahaba ang kanilang buhay. So, kung mas malalim ang penetration nga ng ari ng lalaki during the time of pakikipagtalik or sex, kapag mas malalim, mas maikli yung ita-travel. So, ang unang makakarating doon sa egg ay ang mga sperm na mas mabilis lumangoy. So, iniisip na itong mabilis lumangoy ay yung mga Y sperm. So, kung mas malalim ang penetration, mas mataas daw ang tsansa na magiging lalaki ang magiging anak. Pero hindi rin nga, wala rin tong evidence. Sabi-sabi lang to. Nakakwentuhan ko rin ang asawa ni Mami Menchi, si Mang Fortunato. Tay, maitanong mo kung ho kayo. Sabihin niyo kung tama ho ito na nung kayo po yung nagtalik na lalaki, sabi ho niya, kayo po ang nasa taas. Ito ba'y tama o mali? Tama ho. Tama, kayo po ang nasa Nasa taas. taas. Okay, nasa taas. Okay. Kasi nung dati ako palagi nasa ibabaw, puro lalaki. Tapos yung isa naman, Nung magkabaligtad, babae naman ang naging ano. Pero kapag magkaharap sila, yung babae at saka lalaki, mas maikli, mas maliit yung mas maliit yung naipapasok or yung penetration. Mas malayo yung lalakbayin daw ng sperm. So, kapag mas malayo, ang mas makakarating doon sa egg ay yung mas mahaba ang buhay. 'Di ba? Ano yon? Ito yung X-sperm or yung babae. So, mas mataas daw yung chance na magiging babae. Pero may pag-aaral na ginawa dito. Nakita nila na kahit na seconds nga lang daw segundo lang mula pagkatapos ng pagkikipagtalik, nakikita na agad ang sperm doon sa loob ng matres or ng fallopian tube ng babae or tubo ng babae. So, ibig sabihin, hindi talaga yan walang scientific evidence din na talaga yung posisyon na magdedetermine. sabihin niyo nga ho sa akin. Ang calendar method, isa rin daw strategy ng mag-asawa. Ayon sa calendar method, para siguradong makabuo ng anak, magandang panahon ng pakikipagtalik ang period of ovulation ng babae. Ang cycle ng babae ay, di ba nag-umpisa tayo sa pag-menstruate o pagre-regla, natatapos to sa pagre-regla uli. So, yan ang buong cycle. Sa gitna ng cycle, dito nagningitlog yung babae. Ang tawag dito ovulation. Dito nagre-release ng egg yung babae. So, dito yung time, sa gitna ng cycle na to, dito yung time na pinaka-fertile yung babae. Pinaka-madali siyang mabuntis. At ayon sa paniniwala, kapag daw nagtalik ang mag-asawa, 5 araw matapos ang ovulation period, babae ang magiging bunga. Dahil nga mas mahaba yung buhay ng X-sperm or yung magiging babae na sperm, kapag ginawa yung pakikipagtalik doon sa time na malayo na doon sa pangingitlog ng babae or ovulation, then mas matatanda na tong sperms na to. So, namatay na yung mga mas maikli yung buhay. And sabi nila maikli yung buhay yung mga Y sperm, di ba? Hirap, walang masyadong evidence. Pa-ultrasound ka na din. Ultrasound din maganda din. Pero ayon kay Doc, sa ngayon, may paraan na raw para matiyak ang kasarian ng magiging anak. Ito ang tinatawag na sperm planting. Yun nga lang, hindi pa raw nakakarating sa Pilipinas ang makabagong teknolohiyang ito. Yun yung tinatawag na test tube baby. Yung kukunin yung egg ng babae, kukunin yung sperm ng lalaki, tapos papagsamahin sila sa labas ng babae. Kaya nga tinatawag na test tube baby, in vitro fertilization. Tapos pag buo na siya, embryo na siya, saka siya ipapasok sa babae. So bago ipasok, pwede nilang tingnan kung babae ba yun o lalaki. Pero hindi yan ginagawa dito dahil because of the unethical issues also. Hindi pwedeng panghimasukan o diktahan ng anumang paraan o teknolohiya ang magiging anak. Mapababae o lalaki, bawat sanggol ay biyaya mula sa may kapal. Para sa lahat ng mga magulang, babae o lalaki man ang pinapangarap mong baby o anuman ang kasarian niya, tungkulin mo siyang mahalin at alagaan habang buhay.